So ayun mga kahabi, meron tayong bad news. Pagising natin kaninang umaga, sinabi ni mama na meron daw namatay na isda. Kaya ayun nga, mabilis tayong pumunta dito sa ating koi pond at chinek natin yung mga alagang koi natin. At dito sa big pond natin, kompleto naman yung 5 koi na nandito. Kaya ayun nga, sinabi ni mama na yung ating hammerhead shark yung namatay. Meron tayong 2 hammerhead shark dito. Itong isang albino, yung puti na yan, tapos yung color black. So yun na nga, nandun pa yung color white, kaya yung namatay ay yung kulay black natin na hammerhead or yung incandescent shark. Meron na nga ako napansin dito sa shark natin na to, or dito sa ating hammerhead shark nitong mga nakaraang buwan, na yung kanyang tiyan ay parang lumulobo. At sa tingin ko, baka buntis lang. Di naman siya tumalon at ayun lang, kahapon magana pa yung kumain. Tapos ngayon nakita na lang ni mama na nakataob na dun sa ating koi pond. Kung makikita nyo po itong ating isang shark, itong incandescent shark natin na albino, itong color white, ay yan, plain yung kanyang katawan, yun sa ilalim na part. Yun siya ay parang naka-balloon yung dyan niya na area. Kaya siguro yun po yung naging dahilan siguro sa organs. Yung lifespan ng incandescent shark ay nasa mga 10 to 20 years based sa na-research po natin. At humahaba po siya ng 3 to 4 feet. Ganon po kalaki pag nailagay po talaga siya sa malaking lagayan at maganda yung water quality. Ito, pakita ko sa inyo. Tinakpan ko na po muna siya dito kasi yung mga pusa natin gusto siyang kainin. Ito. Yan. You know, parang nagkaroon ng tubig or ano. Yan. Lumubo siya. So ang haba na nitong hammerhead shark natin guys, incandescent shark, ay 2 feet na. So sa mga kahabi natin na nandito na since day 1, kilala nyo po itong hammerhead shark natin na to. Yung tiyan niya parang lumubo. Wala namang sign na ano, mga sakit-sakit dito sa labas. Yung ano lang napansin ko, yung tiyan niya parang lumubo na. So sa mga kahabi natin na matagal na sa channel natin at nandito na since day 1, kung maalala nyo itong hammerhead shark natin na to ay nasa mga ganito lang kalaki nung nakuha natin. 3 po ito sila, tapos yung 2 yun nga kinain ng ating ano naman janitor fish na sobrang laki na din, mga ganitong laki na din yung janitor fish na yon. Kaya yun binigay ko dun sa ano pinsan ko kasi yung pan natin noon wala pang lumot at wala siya makain, kaya yung sinasakyan niya yung mga koi natin tapos yung ibang isda, yun nga nalagasan tayo ng 2 hammerhead shark. Kaya yun binigay na lang po natin dun sa pinsan po natin at hanggang ngayon buhay pa naman, nandun pa sa kanyang pond at sobrang laki na din. So ayun, eto. So sa tingin ko nandito yung problema niya sa kanyang tiyan. Pero yan, di na natin yan bubuksan guys. At ilibing na lang natin to. Part of the hobby talaga na ganito. Pero yan, kailang yan. Ang importante is nalagaan naman natin siya. Sa mga 8 years na po ito sa atin. Since 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26. So 8 years old na po itong ano na to. So bata pa. Kaya pa sana ito hanggang 20 years. Pero yun nga, hanggang dito na lang yung buhay niya. Yun o. Sayang talaga. So itong ano natin, yan, mas matanda pa sa kanya yan. Nasa mga 2 feet na din yan. Pero itong lagayan kasi nila medyo maliit din, kaya yung size niya ay ganyan. Siguro yung mga lumalaki yung nasa mga mud pond talaga or malalaking pond, siguro kagaya na lang ng ganito. Mas lalaki pa tayong hammerhead shark na yan. So nasa mga 8 to 9 years na po yan. Or siguro, so kung magta times 2 yan, 20 years. So yun yata yung magiging 3 to 4 feet na yung ano size niya. Pero ano, ganyan pa nga yan kaliit, pero pag nagta-transfer tayo napaka hirap kasi napakalikot. At yun nga, parating nagwa-wild pag ano yung kanilang tubig. So napaka selan ng ano isdang yan.
Kaya kailangan na relax lang yung paligid, walang masyadong gumagalaw na nang istorbo sa kanila. Kasi nagwo-wild yan, binubunggo niya yung kanyang ulo. Pag pag nagulat siya dito, binubunggo niya yung kanyang ulo. Yun din yung namatay yung isang natin yan. Tatlo din kasi sila. Tapos yun nga, yung isa niyan, yung mas malaki pa dyan, ay namatay. Nagulat kasi siya, tapos binunggo niya yung kanyang ulo. Tapos yun nga, nagpula. At kinamot naman natin, pero di na talaga gumaling. Kaya ito na lang yung natira natin na incandescent shark, hammerhead shark, or cream dory. Tinatawag nilang cream dory kasi kinakain daw po nila yung karne niyan. Pero sa atin dito, pet po natin yan. Yan na. Gusto ko sana din yang ihalo dito sa mga koi natin, pero para di na rin mag-mix yung kanilang tubig, at para koi na lang po talaga yun nandito. Di ko na po yan sinama. Pero maraming nagsasuggest, pero yan, di ko na po yan sinama. Dito na lang po siya kung saan kasama niya po talaga yung mga koi na yan ever since. So ito na lang yung natira sa atin na cream dory or itong iridescent shark. Alagaan na lang po natin to ng mabuti. Mas pagagandahin pa natin yung tubig, ano pa ba yung pwede pa natin gawin para mapanatili siyang malusog, healthy, at walang sakit. So yun na nga, paalam na tayo dito guys, kasi baka malingat na tayo. Ayun hindi pwede kainin yan. Ikaw kunikanon, sugot ka. So libing na natin to guys. Nahukay na po ako doon. Ayun, laki na. Niburot tiyan ma. Okay. So ayan na kahabi. Bye. So ayan, tapos na natin ilibing. Hindi rin naman masayang yung buhay niya kasi magiging pataba rin naman siya dito sa ating dragon fruit. Doon sa mga nagsasabing isda lang naman yan, try mo mag-alaga. So yun na nga, kakagising pangalan natin kanina. Yun na yung bumunga sa atin. Yun na nga, may namatay tayo na isda. Isa talaga yun sa, or part talaga yun sa isang fish keeping, na mawawalan talaga ng isda kahit gaano pa yung gawin mo na pag-iingat or pag-aalaga sa yung mga alagang isda. Darating talaga yung time na yung mga ganun di mo inaasahan. Pero yun nga, sa atin dito, kaya control lang yung mga inalagaan natin ng mga isda, kasi ayaw na din natin mga overcrowded ng mga alaga. Yung bili lang tayo tapos wala naman tayong mapaglagyan. Kaya sa mga kahabi natin na nagtatanong kung bakit ito lang yung mga alaga nating koi, yun po yung isang reason para di po tayo mag-overcrowd at para maalagaan natin ng maayos yung mga isda po natin. So ayun lang, tuloy pa rin sa hobby at part of the experience. 8 years din po tayong pinasaya ng isdang yun.